Question? Wala. So, ayan. Sige, pwedeng pag-i-screenshot nyo na lang or sulat nyo na lang para kung may nakalimutan kayo, gusto nyo itanong. So, pwede nyo siyang itanong bago ko siya ilipat ng next page. Ayan, any question? Edwin, wala kang question, Edwin? Wala po, sir. Wala. Okay, sige. Si Luzano, wala kang question? Wala din po, sir. Si Laus. Laus. Tulog ata si Laus. Wala. Sira yung mic mo. Si Manalili. Wala po, sir. Sige. Walang question. So, pwede na tayong magpatuloy ng example. So, compare natin, try to compare yung sagot natin sa unang method dito kay compression line. So, punta tayo dito sa next page. So, 'di ba meron tayong unang example. So, parehas na lang na example para i-compare natin yung sagot nila kung parehas ba. So, meron tayong unang example. We have a beam here that the span is 10 meters. And then, we have the eccentricity, which is equals to 175. And then, we have the base of the beam, which is equals to 500. And our depth is 800. Tama? Tama ba? Yan yung unang example natin. Ano kasi yung dead load natin doon? That is, ano yung dead load natin sa unang example na given? Assumption? Assumption. Ano yung dead load doon? Sa unang example. Ha? Agila. Ano yung dead load dun sa unang example? Ha? $24.8. So that is 24.8 kilonewton per meter. How about the live load? Conception? Conception, ano yung live load? Doon sa unang example. Ano yung live load doon? De Dios. Ano yung live load natin na given? 11.4 po. 11.4. Okay. Tapos yung P natin, what's our P? De Guzman? De Guzman. Liam. Wala. Flores. Sir, di ko po nakita. Kakapasok ko lang po. Na ano pa yun? Nung last discussion pa yun eh. Yung example natin last discussion. So ayan, nag-type na si Sapanta. Tsaka si Cabrera, 1950 kilonewton. Tapos meron tayong loss doon, percent loss, that is 8%, di ba? So and then our unit weight of concrete is 24 kilonewton per
cubic meter. Tama. So from here, so pwede natin i-compare yung unang sagot dito sa pangalawa kung malaki ba yung difference or same lang ba sila. So ngayon, ano ba yung formula natin sa C-line? That is sa top, that is negative PA, P over A, tapos minus PAC over I. So ganyan siya. So ngayon, sa bottom naman, that is negative P over A plus PAC over I. So, ganyan siya. So, ngayon, kunan muna natin yung axial niya. Yung axial niya, that is negative P over A. Ano yung P natin? That is 1950. And then, convert natin siya sa Newton. So, 10 times raised to 3. And then, we have our area, which is 800 by 500. Pag i-calculate yung axial natin, ano yung sagot? Pag i-calculate yung ito, pag i-calculate ito, Hular, ano yung sagot dapat, Hular? Ito. Yung sagot natin dyan. 4.2025. That is 4.2025. 4.2025. 2025. 26. Check nga natin, 1950. Mali yata yung sagot mo, Hular. That is 4.875. Mali yung pagkakalki mo. Double check mo siya. Okay po ka. 500. Kala ko po kasi 580. 800 by 500 to. So, ayan, meron na tayong negative PA, yung actual. Yun naman PA over C. So, kailangan kunin muna natin si kunin si A. So, paano natin kukunin si A? Ha? Paano natin kukunin si A? Dito, para dito. Si A. Paano natin kukunin si A? Di ba meron tayong formula? So, ulitin natin yung figure para ma-visualize nyo siya. Nandito yung neutral axis natin. Nandito si compression, nandito si A, nandito si E. Nandito si tension, compression, and then this is B. From compression to tension, that is B. So, from here, we can get the value of A. So, B is equals to A plus E. Tapos, manipulate natin, itiran natin si A. That is A is equals to B minus E. Where B, ito, equivalent ni B is, kasi sabi nga natin yung nominal moment, M is equals to PB. So, tira natin si B, that is A is equals to M over P minus E. Tama? Tama ba? Okay. So ngayon, kunin muna natin si M. Paano ba kuhanin si M? Pag yung at mid-span, yung tinatanong dito, di ba? So yung moment, maximum at mid-span, that is W, L squared over 8. So ngayon, ano ba yung weight natin? That's our weight. Ano yung weight natin? Lapus. Lapus, ano yung weight natin?
Tapos, ano yung weight? Layog. Kenneth. Ano yung weight natin, Kenneth? Hmm? 9.6. Paano natin nakuha yung 9.6? Ano po, load combination po, sir. Load combination? (9.6) load combination to. That is the weight of our beam. Unit weight, ito, 24 multiplied by 0.8 in terms of meters by 0.5, where the weight of the beam is equals to 9.6 kilonewton per meter. Since this is cubic and then meron ka isang meter dito, isang meter dito, magka-cancel, so matitira per meter na lang siya. Malinaw? Okay, so substitute natin dito. So WL squared equals to 8. Ito yung M natin. So M now is equals to 9.6 by yung span ng beam natin, that is 10 meters squared all over 8. Therefore, what's the value of our M? What's the value of our M? Leonen? Ano yung value ng ano natin? That is 120. So yung moment natin, maximum moment natin at mid-span, that is 120 kilonewton meter. So since meron kang dalawa dito, magiging squared yan. Tapos meron kang isa dito, magka-cancel. So therefore, that is 120 kilonewton meter. So next page tayo. Pag-screenshot na lang kung gusto nyong screenshot. So ayan, next page tayo. So, meron na tayong moment which is equals to 120 kilonewton per meter. And then, we can get the value of A where A is equals to M over P minus E. So, assume muna natin that A is positive. Assume that A is positive. So, pag ganyan, pag positive yung A natin, meaning yung compression natin nandito, tension natin nandito. Pero pag si A is negative, pag A is equals to negative, therefore, pag ganito yung take ng A natin. So, nandito sa compression sa baba and then tension sa taas. Okay? So, assume muna natin that A is positive. So, ganyan siya. A is equals to wala sa screen. Wait lang. Ang page ba to? Okay, wait lang. Close ko siya. Open ko ulit. Oo nga, ano. Ayan, nandyan na. Okay, sige. Delete ko muna siya. Check muna. Check. Ayan, nandyan na. Okay, sige. Thank you. So, ayan. Meron na tayong moment. That is 120 kilonewton per meter. And then we have here that our A is just simply equals to M over P minus E. And then sabi ko nga, assume that the C is above, therefore A is positive. And then pag mali yung assume natin, if A is negative, nasa baba si compression, ganyan siya. Pero pag positive, ganun siya. Compression sa taas, tension sa baba. Malinaw? Para alam din natin kung ipa-plus natin siya or ima-minus sa ating
stress at top and then stress at bottom. So mamaya pagkikita natin. So ngayon, solve natin si A. A, yung moment natin that is 120 and then our P that is 1950. And then in terms of millimeter CE, so gawin natin millimeter, Newton millimeter. So times 10 raised to 6 and then times 10 raised to 3 minus ano yung value ni E natin? That is 175. Paki-calculate yung value ni A. Pag-calculate yung value ni A, ano yung nakuha yung value ni A? Ano yung value ni A? Negative 113.462. So, take natin that 3 decimal. 462. So, mm. So, ngayon, nakuha natin negative. Ibig sabihin, ganito siya. Yung compression sa baba, yung tension sa taas. So, pag ganyan, yung nangyari, sa stress natin at top, that is negative P over A, 'di ba? Yung take natin that is minus PA over C over I. Pero since baligtad nga si A, magiging plus siya kasi tension sa taas, compression sa baba. Sabi natin, pag tension positive, pag compression negative. So baligtad sila nun. That is negative PA minus PA over PAC over I. Pero pwede rin naman i-take nyo, as it is nyo yung formula na ito yung original, di ba? Negative P over A minus PAC over I. Tapos F bottom, negative PA plus PA over C over I. So since negative to, pwede nyong i-take yung negative ni A, dalhin nyo dito. So magkaano din siya, magbabago din, magiging positive, negative yan kasi multiplication. And then dito, take mo yun sa negative, magiging negative siya. So, magka-come up ka rin papunta dito sa dalawa. So, either way, kung saan nyo siya mas matatandaan or kung saan kayo mas komportable, pwede naman siyang gawin. So, pwede nyong i-take sa negative or kung dito pa lang na-visualize nyo na or na-realize nyo na ganito yung natin, ganito yung take ng natin, ng compression natin. So, nasa sa inyo kung saan nyo siya mas gustong or natatandaan or kung marirecall, parang ganon. So, i-take nyo na lang kung saan mas madali sa inyo. Kung i-take nyo siya, yung negative sign niya, tapos mag-iiba din, or dito pa lang ayusin nyo na siya. So, nasa sa inyo kung saan nyo siya mas gusto. Wala namang problema doon. As long makapag-come up kayo with the same answer, so walang problema doon. Okay? So ngayon tuloy natin. So, ayan. So meron na tayong A, pwede na nating kunin diretso yung formula natin. So sa stress natin na top, that is FT or sa due to compression line, stress sa compression line, that is PAC over I. Where P natin, that is 1950 times 10 raised to 3. And then our A is 113.462. And then all over multiply by C over I. Yung C natin, that is 400. So, ayusin ko siya dito na lang. 1950 times 10 raised to 3 by 113.462 multiply by yung C natin, ito, that is 400. And then yung I natin, that is rectangular, that is BH cube over 12, where our base is 500 and our height is 800 cube over 12, or pwede natin nilipat si 12 dito sa taas.
So parehas lang yan. So burahin ko na siya dito para wag na lang kayong malito. So ayun. Ayun yung value ni FC line, stress due to compression line. Ano yung value nito? Pag-calculate. So take note, yung inano muna natin dito at initial state since dun sa weight natin, only the weight of the beam. Okay, that is 4.148. 4.148 MPa. So, pwede na natin sagutin si FT at saka si F bottom. Stress at top, that is negative 4.875. Ito yung due to axial. Tapos ito due to compression line. So, sabi natin, dahil tension sa taas, so i-add natin plus 4.148. So, ayan. And then, sa bottom naman, negative 4.875 minus, kasi compression, 4.148. Ano yung sagot dito sa stress at top? Ano yung stress at top? Negative 0.727. 0.727. So therefore, this is compression. And then dito sa baba, ano yung sa baba? Negative 9.023. Negative 9.023. So ito, compression din siya. So parehas silang compression. Pag-check nyo nga yung sagot natin dun sa basic method kung parehas sila. Same. Okay, sige. So na-prove natin that same sila sa C-line method at saka kay basic. So since pinakita nga natin kanina paano yung pagka-derive ng dalawa, so nag-factor out lang yung ano natin, CPA. So equals kay PE plus M. So same lang sila. So parehas lang. So kung pinapahanap using C-line, ito yung gagamitin. And then kung wala naman sinabi, either way, kung saan kayo mas komportable, pwede naman siyang sagutan. So ayun. And then next tayo yung final state niya. So ito, initial state pa lang to kasi yung weight of the beam lang yung sinama natin nung kinuha natin yung maximum moment. Pero ngayon sa final state, kukunin natin yung total weight of the beam, pati yung superimposed dead load. At saka meron ng loss due to yun nga, sa dadaan yung panahon, magkakaroon ng loss yung initial pre-stress natin dun sa tendons na linagay natin through hydraulic jack. So, ayun. Check lang natin kung nakikita nyo yung page 5. Meron naman siya, no? Okay. So, ngayon, tapos na tayo kay initial state. Dito naman tayo kay final state. So, solve ulit natin si PF. So, sabi natin yung una natin, that is 1950. Ngayon, meron tayong loss. That is 8%. So, multiply natin kay 92% or 0.92. So, pag i-multiply, ano yung PF natin? That is ano yung PF natin? 1794. Okay. So, ito na yung bago nating P or yung final natin. And then, kunin muna natin si weight total. So, meron tayong weight of the beam that is 9.6. And then, add natin si dead load that is 24.8 plus 11.4.
So, ito yung total weight natin. Ano yung summation nito or total? 45.8 kilonewton per meter. And then, so from here, we can get the value of our maximum moment. Our M max at mid-span is WL squared over 8. So therefore, 45.8 multiplied by 10 since our span is 10 and then over 8. What's our max moment at mid-span? Five 572.5 kilonewton meter. So, ayan siya. So, 572.5 kilonewton meter. So, pwede na natin kunin si A. So, A now is equals to M over P minus E. Tapos, tuloy natin, A is equals to substitute the value of M, that is 572.5 all over P, 1794 minus E, which is equals to 175. Paki-calcu, ano yung value ni A? Ano yung value ni A? Wait lang. So, yung value ni A, that is 100. Ilan? 114 point, 119 or 199? 119 yung tama, di ba? Okay, sige. 144.119 millimeter. So, since our A is positive, so yung take niya ganyan, compression sa taas, tension sa baba. So, ibig sabihin, stress due to compression line. So, magma-minus sa taas kasi compression, mag-a-add sa baba kasi tension. Malinaw ba tayo doon? Malinaw? Okay, so, therefore, our stress at top is equals to due to axial. And then, since compression, negative PAC over I, and then F bottom is negative PA minus PAC over I, plus I mean. So, ganyan siya. So, diretso natin. Stress at top is equals to 1794 times 10 raised to 3 all over 800 by 500. Tapos, negative 2 minus yung P natin, that is 1794. And then our A is 144.119. And then, ito times 10 raised to 3 to. And then, our C is 400. Tapos, BH cube, 500 by 800 cube all over 12. So, hindi na siya kasya. I-calculate nyo na lang. Then, FT is equals to ilan? Ano yung value ni FT? Negative 9
0.329. So, ibig sabihin compression to. Si FB naman, ilan? Ano yung value ni FB? Ito. Ito. Ang value natin, stress at bottom. That is 0.363. Positive siya. Tension. Ito, compression. So, ayan. Pag-check ngayon nga, kung parehas yung unang sagot natin dito sa pangalawang sagot. Pag-check nyo nga yung sagot natin last time. Same lang? Okay, sige. So, therefore, sa basic at saka C-line, parehas lang sila. So, ayun nga, pinakita natin na nag-factor out lang sila. So, kung tutuusin, same lang talaga yung formula na yon. So, ganun yung pag-solve ng gamit yung compression line method. So, may question bago tayo lumipat? Question bago tayo lumipat sa isang method pa. Question. May question ka, Sunshon? Wala po, sir. Sige. Palagay nyo, kayo, saan kayo mas nadadalian? Yung una o tong pangalawa? Yung pangalawa, mas madali siya. Diretso na lang, no? Sige. So, ayan. So, walang question bago tayo mag-move sa sa una. Wala. Okay, sige. Try natin dito sa page 6. So, ayun. Wait lang. Check muna natin kung meron. Okay, meron siya. So, ayan. So, gusto nyo muna mag-water break kayo? Inom muna kayo bago natin tuloy yung third method. Sige. Yes po, sir. Okay, sige. Break ng 10 minutes, 2:10, balik kayo.
Check. Okay. So, ayan. Punta na tayo dun sa isang method. So, ito yung load balancing method na tinatawag. So, load balancing method. Meron ba? Wala siya, no? Wait lang. Alisin ko siya. Ba't nawala? Ayun. Yan, okay na, no? Okay na? Nakikita na, no? So, ayan. So, ganito yun sa load balancing method. Load balancing method. So, ayan. Or let's say LBM na lang. Ayan, load balancing method. So, dito, parang meron tayong draping or parabolic. So, assume natin na yan, parabolic siya. Sinabi natin last time, parang yung tinitake ni tendon sa ating beam, that is, nagpo-produce siya ng ganitong effect dun sa ating beam. So, wherein sa baba, nagkukos siya ng compression at the same time sa taas, nagkukos siya ng tension. So, ito yung sinatawag natin na camber or camber. So, ito daw yung load balance na parang kina-counter ng ating tendons due sa weight na binibigay ng beam natin. So, sa weight ng dead load at the same time sa mga live load and superimpose dead load. So, ganyan yung tinitake ni tendons. So, ngayon, ano naman yung relation niya? So, if this is our neutral axis, so ito yung E natin, di ba? So, may E tayo dyan. So, ngayon, magka-cut tayo ng section dito. So, cut tayo. So, lilitaw to. So, try natin ganito. So, sabihin natin this is our P bar na lang or para mas maganda P prime na lang. P prime. Yan. Tapos, so same lang sa buong P prime yan. So, dito P prime. Yan.
And then, meron tayo dito. So actually, hindi naman siya hindi naman siya horizontal talaga, yung tinatawag natin to na delta W or yung change ng weight. Ito, delta W. So actually, hindi naman siya talaga horizontal. Pag ganyan siya, sumasama siya sa ano ng beam, parang pag ganyan din siya. Yan, parang pag ganyan siya. Pero since maliit lang yung theta natin, yung theta natin dito, parang negligible na yung angle. Parang katulad din nung sa ano nyo, sa theory of structure nyo. 'Di ba? Meron kayo doon pag sobrang liit lang ng angle, tinetake natin that parang same lang siya sa horizontal kasi nga maliit lang yung angle na binibigay nun due to theta na bigay nito. So ginagawa na lang natin na ganito is parang horizontal siya. Pero yung totoo, sumasama siya sa curve ng ating tendons. So, ganyan. So, ngayon, sabihin natin, this is X. So, hindi natin alam yung distance na yan. So, X. Ngayon, kukunin natin yung components niya. So, this is F prime cosine theta. And then, this is P prime sine theta. So, ganyan. Since nandito yung ano natin, angle natin. So, ganyan siya. So, yan, hindi ko na kailangan i-explain yan since alam nyo na yan since nasa statics pa lang kayo. Ngayon, yung mangyayari, pag magsasummation, Fy ako, or summation vertical equals to 0, mangyayari, P sine theta, P prime sine theta is equals to, eto, delta W multiply by X. So, pwede kong sabihin that P prime Y, ito Y na to kasi pababa siya or sa vertical siya, that is delta W X. Makasunod dito? Makasunod? Okay. Ngayon, pag nag-summation Fx ako is equals to 0. Summation Fx equals to 0. So, equilibrium tayo. Ngayon, P cosine theta is equals to P cosine theta is equals to ito. Ano yung ka-equal niya? Itong P prime. So, si P prime. Same lang sila. Pero, yun nga, since yung angle natin dito is negligible siya, maliit na lang siya. So, mangyayari, ito magiging P prime Y na lang to is equals to P. Yun yung binibigay na value ni P ng ating pre-stress. So, ganyan siya. Ngayon, sabi natin that tangent theta is equals to yung component ng Y at saka ng component ng X. Tama? Tama ba? So therefore, pwede kong sabihin that tangent theta is equals to W, change in W, X, ito, at saka itong P. And then, sabi natin tangent theta is equals to Y prime. Paano nangyari si Y prime? Yan yung sa ano natin, yan yung sa natin, sa differential calculus. Explain natin ng konti, pero actually, ay, nabura siya ng buo. Wait lang. Yan. Next page tayo para kung gusto nyo yung screenshot mamaya, pwede. Yan. So, wait lang. So, y prime is equals to tangent theta is equals to wx over p. So, paano nangyari na yung y prime is equals to tangent theta? So, di ba, si y prime is equals to dy over dx. Tama? Tama ba? Or the change in y over the change in x. Yun yung pinag-aralan natin sa differential calculus. So, paano ba yun? Di ba ganito yung sa differential calculus nyo? Meron kang x and y, and then meron kang curve,
Meron kang curve dyan. So, tapos meron kang slope. Yan, slope. Tinamaan ng slope. Yan. So, pag yung slope mo dyan, yun yung sinasabing instantaneous dun sa dynamics nyo. So, yan. So, if x ito fx to. And then, if this is x plus a, this is f of x plus a. So, ganyan siya. Tama? So, dito, ito, that is the change of x and ito, that's the change of y. So, sabi natin sa slope at any curve, slope is equals to rise over run. Tama? And then, yung rise natin, that is slope. Yan yung y prime natin, bali, yung change in y over change in x. That is rise natin, change in y. Yung run natin, that's change in x. So, yung slope at any curve, sinasabi natin that is equals to y prime. Where y prime natin is equals to change in y over change in x or dy over dx. Kaya nagkaganon siya. So, kaya equal to. Gets na kung bakit naging ganon yung formula? So, actually sa DIFCAL pa lang, diniscuss niya yan. Na-recall ko lang, pinapakita ko lang para alam niyo yung kung saan siya nagmula. So, hanggat maaari, yung mga formula na ginagamit natin, diniderive ko sila, pinapakita ko para at least alam niyo saan yung origin nila. Sakaling makalimutan niyo yung formula, you can derive by your own. So, sige, lipat daw natin sa last page. So, ayan yung last page. Gets na kung bakit naging y prime yon, yung slope natin at saka yung tangent theta. Okay na yon? Okay na, sige, punta tayo ng next. Explain natin paano pa matutuloy na madiderive si change in W. So, punta ako sa page 8. So, kanina sabi natin that y prime is equals to delta W x over p. So, ganyan siya. Ngayon, integrate natin both side para maalis yung y prime. So, mangyayari, y is equals to delta W. Since ito yung ano natin, magiging x n plus 1, that is 2 all over 2, tsaka nandun pa yung p. So, ganyan yung mangyayari sa formula natin. And then, mag-set tayo ng boundary condition. If x is equals to, kasi yung pinakamababa sa parabolic, andito sa gitna, so that's our e. So, yung x natin is L over 2. Yan, mula dito hanggang dito, that's L over 2. Therefore, our y is equals to e. So, yung y natin, ito, yung y natin is equals to e. So, pwede natin palitan. Yung y is equals to delta w x squared over 2. Palitan natin si y, gawin natin e. E is equals to delta w. Palitan natin si x ng L over 2, that is L over 2 raised to 2 over P over 2. So therefore, mangyayari, E is equals to change in W, L squared, tapos 2 raised to 2, that is 4 times 2, that is 8. So therefore, that is 8P. And then, tira natin, manipulate natin si change in W. That would be cross multiplication. Mangyayari, delta W is equals to PE, 8PE. Ito, magsasama to, tsaka to. Ito, pupunta sa baba. So, over L squared. Therefore, ito yung delta W natin. So, paano natin siya magagamit? Paano natin magagamit si delta W? So, mamaya si delta W, sa total weight, kasi si total weight pababa siya due to gravity, tama? Sa ating beam. Si delta W naman, that is pataas.
delta W. So mag-a-add yung mga yan, magsasama yung mga yan, consider natin yung mga sign convention nila. So pagpababa, that is negative. Pagpataas, according sa statics natin, pagpataas, positive. So ganun yung magiging mangyayari sa mga weight natin. So yun yung gagamitin natin na W sa pagkuha natin ng WL squared over 8 if the beam is simply supported and the maximum moment locates sa midspan. So ganyan siya. So para mas maintindihan natin, solve natin yung example, same given, and then solve natin siya. Kung ano yung, kung same pa rin ba yung magiging sagot kay basic, kay compression line, at saka kay load balancing. Any question? Or mabilis ng konti? May question ba? Or mabilis tayo ng konti? Ano na lang. Question, class. May question? Ha? Walang question. So malinaw naman kung paano na-derive yung formula natin. Okay, sige. So punta tayo sa next page. So from the problem that we solved a while ago using compression line, same with the basic. So solve natin ulit siya kung magiging parehas ba yung mga sagot natin. So if this is your beam, you have a span of 10 meters and then your cross section is 500 by 800. You have your E here, which is 175. And then you have your dead load, live load, and then your P. You have your loss. And then we could solve the stress at the midspan, at the bottom, and at the top. So ganito yung magiging formula niya, FT, FB. So syempre, andyan pa rin si axial. Tapos simply ganito na lang siya. So compression sa taas minus, that is MC over I. So ganyan na lang siya, diretso na lang. MC over I na lang. So, ganyan na lang siya. Plus to, plus. Kasi, ayun. So, pag mas malakas yung, weight, total weight, so, pag ganito siya. Pag ganyan, compression, tension. Pag naman mas malakas yung natin, delta W or yung change in weight, pag ganito siya. So, same concept lang ng mga nauna. So, ulit-ulit na lang yan. So, wala na tayong problem dyan. So, ngayon, try nating isolve yung problem na to using load balancing. So, ngayon, kunin muna natin si W, change in W, that is, sabi natin, 8 PE over L squared. Tama? So, solve muna natin by initial. That is 8. Ano yung P natin? 1950 times 10. Or kahit, sa bagay kahit hindi na kasi nakaano naman siya. Yung length natin. O sige, lagay na natin para same ano lang tayo. Same. Wait lang. Wait, check ko lang siya.
So, yun. So, para consistent tayo sa mga units natin, 8, and then P natin, gawin na natin siyang in terms of Newton, 1950 times 10 raised to 3. And then si E, gawin natin siyang 175. And then si L squared, gawin natin siyang in terms of meter, that is 10 times 10 raised to 3 para maging meter, and then squared natin siya. So therefore, what's the value of change in weight? Paki-calcu. Paki-calcu yung change of weight due to load balancing. That is 27.3. So ngayon, kunin natin yung total weight, yung summation ng weight. Kasi, di ba, yung weight of the beam, so initial muna, weight of the beam muna tayo. So load balancing, pag ganyan siya. Pataas naman siya, di ba? Pag ganyan siya. Yan, pag ganyan. So yan, syempre, since si weight due to gravity, pababa yan, and then si load balancing, pataas yan. So kailangan natin isum up yung dalawang yan. So weight total is equals to yung due to gravity, that is negative kasi pababa. So going down, negative, going up, positive. Same sa statics natin. So ano ba yung weight of the beam? That is unit weight of concrete multiplied by the area of the beam natin. So that is 24 by 0.8 by 0.5. That is 9.6. Tama? Tama ba? So ngayon, add natin yung dalawa, negative 9.6 plus 27.3. Pag-i-calculate, ano yung weight total natin? That is 17.7. So, kilonewton per meter. So, yan yung ating weight total. So, ngayon, saan natin gagamitin si weight total? So, gagamitin natin siya kay maximum moment. So, WL squared over 8. Ito yung max moment natin at the midspan if the beam is simply supported. So, ngayon, substitute natin si W. We have 17.7 and then 10 squared all over 8. So, what's our max moment at midspan? Can you try to calculate? That is 221.25. 221.25. Okay. So, from here, pwede na natin siyang ilagay sa formula natin na dito. So, sabi natin, stress at top, that is negative 1950 by 10 by 3 all over 800 by 500 minus M natin, which is 221.25. C natin, that is 400. And then our I is base. Then height cube over 12. So, lagay ko na lang dito si 12. Therefore, ano yung value ni stress at top? Ano yung value ni stress at top? Negative 4 point, hindi, yung dalawa na. Yung buo na. Ito.
Negative. That is negative 9 point. Negative 9 point. Ilan siya? Wait. 023. So therefore, this is the answer at top. How about at the bottom? So ano yung sa bottom? Negative 0.723. Same lang ba siya kay C-line tsaka kay basic? Yung sagot natin? Anong baligtad? Anong baligtad? Silvestre. Wait lang. Bali pag ganun kasi yung ano, tension, compression. So baligtad yung sign convention natin. Kasi nag-govern yung ano, nag-govern yung delta, yung weight total natin, nag-govern yung binibigay na yung load balancing. So pag ganyan yung take niya. So compression sa baba, tension sa taas. So plus to, minus to. So, ayun. So ayan. Magkabaligtad na sila. No? So this is, erase natin. This is 0.727. And then this is 9, ano kasi? 9023. 023. Ayan. So, ganyan siya. Nakuha ba kung bakit baligtad yung take nila? Kasi nag-govern to, nagbibigay to ng, ng camber effect, compression sa baba, tension sa taas. Kaya tension, positive, kaya positive dapat yun dito. Tapos pag compression sa baba, negative yun dito. So, ayun sila. So, same na sila ng basic at saka ng compression. Same na sila. Okay, sige. So, tignan natin. Bali, nagdi-dictate ng positive tsaka negative yung effect nung binibigay nitong camber. Pero pag greater than yung weight ng total, so pag ganyan yung effect niya, positive moment. So, compression sa taas minus to, tension sa baba plus sa baba. So, ganun siya. Ganito yung take natin pag yung nag-govern yung gravity loads. Pero pag nag-govern yung ating load balancing, baligtad naman. Nagbibigay tayo ng camber effect, tension sa taas, compression sa baba. Kaya yung sign natin, positive, tapos negative sa baba. So, ganun siya. Malinaw ba? Malinaw? Okay. So, try natin yung final state. So, try natin sa final state. So, si final state, we have our P, which is 1950 multiplied by 0.92 or 92%. P final is equals to 1794. And then our weight total is equals to 9.6 due to our weight of the beam plus the dead load plus the live load. So weight total natin is equals to 45.8. Tama?
kilonewton per meter. Tama ba? Malinaw ba, class? Malinaw? Okay. So ngayon, since nakuha na natin si delta W kanina, that is 27.3. So kuhanin natin yung W net natin. So ito, due to weight, gravity to, pababa yan, meaning negative yan. So negative 45.8. Tapos, ito positive 27.3. So ganyan siya. So ngayon, ano yung W net natin? Ano yung W net natin? Ba't 73.1? That is 18.5. So, ayun, negative. So, ito, madidenote lang natin na yung nag-govern is gravity. So, kung nag-govern yung gravity, magkakaroon tayo ng positive moment, compression sa taas, tension sa baba. Therefore, sa final natin, si compression sa taas, meaning minus sa taas, positive sa baba kasi tension. So, compression negative, tension positive. So, inuulit na lang natin siya. So, para mamaya, alam natin kung i-add ba natin si top or i-minus natin siya. So, ngayon, punan natin si maximum moment. That is WL squared over 8. So, 18.5. 10 squared all over 8. Ano yung maximum moment natin? Pag-calculate. Pag-calculate yung ano natin, maximum. $231.25. 231.25 kilonewton meter. So, ayan. Ngayon, pwede na natin siyang ilagay sa ating pinaka-formula. So, yung formula natin, that is, wait lang. Yan. So, meron na tayong moment. So, stress at top, that is negative P over A. Tapos, ganito yung effect natin, compression, tension. So, minus MC over I. So, FT is equals to 1794 times 10 raised to 3 all over 800 by 500. Tapos, minus yung M natin, that is 231.25 times 10 raised to 6. Yung C natin, that is 400. And our I is base, height, cube, all over 12 or pwede dito sa taas. Ano yung sagot natin? FT is equals to, ano yung FT natin? Last. Ano yung FT natin? Ha?
Ano yung FT natin? Ano yung FT natin? Pag-i-calcu? Ay, ayun pala. Nandito na sa baba. That is negative 8.821. Yan. Tapos yung FB natin, so compression. Tapos si FB natin, F bottom is equals to 1794 raised to 10 cube 800 500 minus 231.25 times 10 raised to 6 400 plus to by 12 all over 500 800 cube. So ano yung FB natin? Ano yung FB natin? Negative ah negative 0.149 compression. MPa to, no? Yung mga ano natin. So, ayan. Same ba sila nung ano? Nung sa C-line? Tsaka basic? Hindi sila? So, ayun. Kung hindi sila, so meron silang konting difference, no? Gaano kalaki? Yung ano ba yung sagot natin dito sa C-line tsaka kay ano? Basic. Sa FT, ano? Compare lang natin kung gaano kalaki. Nasa 0.5 din. So, ayun. So, kung ano yung pinagamit sa question, so yun na lang yung gagamitin natin. Pero most likely si basic tsaka si C-line magkaparehas yan kasi nga nag-factor out lang sila. So, dito meron na siyang konting discrepancy lalo na dun sa meron kasing yung kinonsider natin na almost zero yung angle, parang ganon. So, meron konting effect yun. So, ayun siya. So, ganun lang si load balancing method. So, meron na tayong tatlong na topic. So, si
si basic, and then si C-line, si compression, at saka si load balancing. So, maybe next meeting, magkakaroon tayo ng first quiz natin. So, ayun, before tayo mag-end, may bibigay akong plate. So, bago tayo mag-end, may question ba kayo? May question? Sige, ano yun? Sir, what if po, sir, hindi po symmetrical yung beam, like A-beam po. Di ba po magkaiba po sila ng xenon, may C-top po sa C-bot. Bali sa F-top po, yung C-top po yung gagamitin, tapos sa F-bot po, yung C-bot yung gagamitin. Ganun naman yung sinabi ko nung last time, di ba? Kung gusto nyong palitan si C-top, gawin yung C-top para hindi kayo malito, tapos gawin yung C-bot, pwede. So, nasa sa inyo. So, sabi ko nga, pag symmetrical yung cross-section, most likely si C same lang. Pero pag hindi na symmetrical yung cross-section mo, so mag-iiba na yung C-top mo tsaka si C-bot mo. Kasi mula dun sa neutral axis, papunta dun sa outermost ng concrete fiber natin. So, ganun yung tinetake natin na C. So, kaya nag-iiba siya. So, pag-iba na yung cross section. So, any question? Question? Bago ko ilapag yung plate nyo. Any question? Question? Maliit siya, no? So, ayan. Send ko na lang through messenger yung question. So, ayun. Any question? Wala na? Wala nang question? Ha? Wala na po, sir. Pa-open na lang ng camera, mag-picture muna tayo. Si De Los Santos, ano yung question mo? Bali, sir, yung pasahan po niyan bago po mag-quiz niyan. Siguro by Friday. Kasi Monday yung pasok natin. Opo, sige po. Thank you po. O kaya wala man tayong wala tayong tawag dito. G-class, no? Monday na lang, sige. Kunin ko na lang sa inyo. So, gawin nyo na ring review. Isang question lang naman to. So, ayun. Pa-open na muna ako ng camera. Sa long